Today, with a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Formal nang nagbitiw si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Ayon kay Romualdez, matapos ang malalimang pag-iisip at pagdarasal, nagdesisyon siyang gawin ito para bigyang daan ang patas at malayang investigasyon ukol sa issue ng flood control project sa bansa kung saan kabilang siya sa mga nadadawit. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Matapos mabakante ang posisyon ng pinuno ng Kamara, agad namang ikinasa sa plenaryo ang botohan para sa kapalit ni Romualdez. Tanging si Isabela 6th District Representative Faustino Boje D. III lamang ang na-nominate para sa nasabing posisyon. At matapos ang botohan, formal na rin siyang naitalaga sa pwesto. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang Speaker. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Ang ilang kongresista una nang naghayag ng suporta sa bagong liderato ng Kamara. I have known him to be a good man. He has his own quiet leadership here in the House of Representatives as Deputy Speaker, and I'm ready to serve him as a floor leader in plenary. Nakita naman natin, naging magaling siyang congressman, naging magaling din siyang governor, naging magaling din siyang vice governor, at talagang nakita naman natin na naging stable naman nung pinamamahalaan niya yung probinsya ng Isabela. Maging ang dating mga independent lawmaker na sina Navotas City Representative Toby Chanco at Bacolod City Representative Albi Benitez sumama na rin sa mayorya para suportahan ang bagong speaker. We were saying naman supportive kami kay Presidente BBM. Yun lang nga, yung speaker ang hindi namin kaya boto. Since magkakaroon ng change ng leadership, suportahan natin at tulungan natin. I'm hopeful that this will be a step moving forward para magkaroon na talaga ng transparency at mabalik yung public trust sa atin. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.